Welcome back mga kaspero sa ating panibagong episode. Samahan niyo kami sa aming pamana ngayong araw na to. At kasama na naman natin si Coach Ali, si Maki TV, si Bro Jangjang at ang dalawang guest ni Coach Ali. At ang spot namin ngayon mga kaspero ay yung spot kung saan kami nakasumpong ng mga naglalakihang tangigi. At sana sa araw na to ay makahuli pa rin tayo. Pongloy. Pongloy. Mana kayo bro? Bro. At makalipas ang ilang minutong biyahe mga kaspero papunta dito sa spot na ito, nakarating na tayo at agad ako nag-prepare ng gamit ko. Nang sa ganun ay makapagsimula natin mag-dive. Reply na. Good morning baby. Aray mo ako. At sa mga nagtataka po mga kaspero kung bakit matagal tayong hindi nakapag-upload ay naubusan po tayo ng videos mga kaspero, kaya hindi tayo nakaka-upload. At minsan kapag namamana tayo mga kaspero ay paisa-isa lang yung huli natin, kaya sa video na to mga kaspero ay dinugtong ko na lang para hindi masayang at para na rin makita nyo mga kaspero. After natin maload yung rubber mga kaspero ay nag-dive down agad ako dito at may nakita kong malaking bato, at habang nagpapahinga tayo sa taas ay may nakita ko mga grupo ng ilak sa ilalim, kaya try natin mag-ambush dito at tingnan kung may lalapit ba. Ang daming ilak mga kaspero at naghintay lang ako ng saktong timing dito mga kaspero at pinili ko yung medyo malaki sa kanila. At ito may papalapit mga kaspero, kaya agaran ko ng tinutok yung pana sa kanya. At ayun, sa pool naman mga kaspero at na-spanshot pa natin, kaya ito yung naging kauna-unahang isda natin sa araw na to. Isang ilak mga kaspero.
Isang tangigi ang dumaan sa ilalim mga kaspero habang nagpapahinga tayo dito sa taas at agaran ko tong dinive down para tirahin at buti na lang mga kaspero ay maamoy itong tangigi na to kaya napana natin. Yun sa pulan mga kaspero at napataas pa yung patama natin pero malabo namang makawala mga kaspero kaya hinayaan ko lang na makahila siya ng line. At habang hinihila ko yung line mga kaspero ay nagsidaanan na yung mga pating sa ilalim at ang dami nila. At makalipas ang ilang minutong hilaan mga kaspero ay ito, malapit na yung tangigi sa akin at muntik pang makain ng pating mga kaspero. Dalawa lang yung umangat mga kaspero pero dyan sa ilalim ay napakadami nila. Another dive mga kaspero at sa dive na to ay di ko na-expect na makapahan natin ng malaking isda dahil nga wala masyadong mga bait fish at wala ring agos kaya malabo talaga na may pelagic dito sa spot at panoorin nyo lang mga kaspero ang sumusunod na nangyayari. At ang lalim ng ating dinadapaan mga kaspero ay nasa 20 meters at ito ang madalas na ginagawa ko mga kaspero kapag naghahanta ako kasi dito ako komportable at malaki din ang chance na makapahan natin ng malaking isda. At makalipas ang ilang segundong pag-aantay mga kaspero ay may napansin ako sa unahan na dumaan na isda at tong naklaro ko na mga kaspero ay isa pala itong GT kaya gara ko nag-fish call at hinabol ko to mga kaspero kasi hindi niya tayo napansin at buti na lang bumalik ito mga kaspero at natira natin. At ayun, sa pool naman mga kaspero at akala ko mapuruhan ito kasi nakaharap na sa atin pero hindi pa pala mga kaspero at mapalabad pa nga tayo dito sa isda na to.
At dito mga kaspero, napansin ko yung line ay tumigil na sa paghila. Yun pala ay sumabit na sa bato mga kaspero. Kaya ang ginawa ko dito ay hinayaan ko na lang at nagpahinga para maging komportable tayo sa pag-retrieve sa shop natin mamaya mga kaspero. Ito talaga ang problema sa mga talakitok makas, pero kapag hindi napuruhan ay isasabit talaga sa bato. At plano ko dito makas, pero ay patayin mo na yung isda bago kukunin yung shop na sumabit. At akala ko dito makas, pero ay makuha ko agad yung shop. Yun pala ay umikot siya sa bato na to at nahirapan to yung kunin yung shop makas, pero kasi sumabit din dun sa ilalim ng bato. Kaya hindi natin nakuha yung shop sa dive na to. Kaya umahon muna ulit ako dito makas, pero kasi naubusan natin ang hangin. At habang nagpapahinga tayo dito sa itaas makas, pero ay hinihila ko din yung line pa itaas, nagbaka sakali na matanggal. Buti na lang ay natanggal din makas, pero kaya hindi na tayo nahirapan pa. At finally makas, pero ay na-secure din natin itong napana natin na giant trevally. Tumimbang ito ng 12 kilos makas, pero at nung pagtingin ko sa shop ko makas, pero ay nabaloktot pala. Kaya tayo natin itong ayusin nang sa ganun ay makapag-dive pa tayo. Pagkatapos kong maayos yung shop makas, pero ay nag-dive ako ng ilang beses, pero wala talaga na nakitang isdang mapapana. Kaya bumalik na ako sa bangka at inatid yung isda na nahuli natin. At kumain na rin kami ng tanghalian makas, pero at umuwi na rin pagkatapos. Na dito? Nagko?
Kamot, idlas kila. Gagmay bro. Another day at another shore fishing naman mga kaspero at kasama pa rin natin si Maki TV at si Bro Ivan mga kaspero dahil nga may biyahe sila kasama ang kanilang mga guests na galing pang Taiwan. Kaya nakisabay lang tayo mga kaspero kasi yung pupuntahan nila ay pwede ring mamana doon, kaya try nating mamana doon sa spot mga kaspero kung makahuli ba tayo. At makalipas ang mahigit isang oras na biyahe papunta dito sa spot mga kaspero, ay ito, nakarating na kami at agaaran ako nag-prepare ng gamit ko na sa ganun ay makapagsimula tayo mag-dive. At sila Maki at Ivan mga kaspero ay nag-guide sila sa kanyang mga guests at ako ay naghahanap ng mapapana na isda mga kaspero. Pagkatapos kong maload yung rubber mga kaspero ay may nakita ako dito na needlefish or balo, kaya pinana ko na mga kaspero nang sa ganun ay hindi tayo ma-zero sa araw na to kasi hindi ko pa kabisado yung spot na to. At ayun, ganda naman ang patama natin mga kaspero at na stone shot, kaya ito yung naging kauna-unahang isda natin sa araw na to, isang needlefish or balo mga kaspero. Pagkatapos nating ma-secure yung pangunang huli natin mga kaspero ay mabanti ako sa unahan at may nakita ulit tayo na needlefish. At medyo mailap ito mga kaspero kaya try natin mag-ambush hoping na babalik mga kaspero, pero hindi na talaga. Naumay na ako dun sa mababaw mga kaspero kakahunt dun sa mga balo, kaya umabanti ako dito sa parting malalim para dito naman maghahunt ng mga malalaking isda. At dito habang pailalim tayo ay may napansin akong coral trout or lapu-lapu, kaya tinira ko na. At sakto dahil nag-request sa akin si Bro Maki na papana daw ako ng coral trout para may pangkilaw mamaya. At ito na, sure na ang pangkilaw nito mamaya mga kaspero. Panibang pagsisid naman mga kaspero at binalikan natin yung spot kung saan tinapana yung coral trout kanina at hoping na makapana ulit tayo doon. At sa spot na to mga kaspero ay dito pala naman na si James Junela at nakapana siya dito ng tangigi. Kaso lang din niya na kuha gawa ng nakawala ito. Kaya sa dive na to ay hoping na makita rin tayo ng mga pelagic dito at mapana natin. At sa di ko inasahan dito mga kaspero, nung paglingin ko sa kanang bahagi ko ay may gumalaw mga kaspero at akala ko dito ay butete. Yung medyo malapit na sa atin ay isa pala itong luba or
marble groover at humarap pa talaga kaya tinira ko na. At ayun sa pool mga kaspero at buti na lang hindi siya nakapasok doon sa kanyang butas kaya hindi tinahirapan mga kaspero at habang paangat na ako ay hinihila ko na din since kaya ko naman. After kong mapana tumakas pero ay pumunta na ako sa parteng mababaw para ilagay ito sa bangka nang sa ganun ay hindi tayo mahirapan dahil mabigat ito tumakas pero at tumimbang ito ng 10 kilo. At habang papunta ako sa bangka makas pero ay nakasulubong ko itong mga guest ni Bro Maki at binibidyohan nila ako habang hawak-hawak ko tong luba at sabi ni Bro Maki sa akin na nakita siya ng good size na barakuda doon sa ilalim ng shipwreck makas pero kaya tignan natin yun mamaya kung andun pa ba. Gapa ko ba? Gapa ko ba? At tingnan ko nil, kakabos yung kilid. Dul. Ano, video ka ba ako? Wala na, nai-parakuda dito sa barko. After ko masecure yung dalawang huli natin na isda makas pero ay ito tinuro na sa akin ni Maki yung barakuda na nakita niya kanina at andito daw sa ilalim ng shipwreck nakatago at yun nakita ko na makas pero nakasteady lang kaya madali lang tong patamaan natin. At ayun, natamaan naman natin mga kaspero at nagulat pa nga ako dun. Akala ko didiretso na sa atin at matalas pa naman mga ngipin yan mga kaspero. Ibinigay ko na kay Maki yung barakuda makas pero siya nang bahala doon dahil pagkatapos ito ay uuwi na rin kami.
puno ito eh. Dapat yung maming din, no? Kita ka? Ah, Dapat yung maming. ako maming dia. Amo na ako nakita dyan. Anak na ako maigo.